Hello po. Update lang po and sabihin ko lang po sa inyo yung nangyari kay Bailey. Ah, Mas inisip ko po ay mas minabuti ko po na mag-video na lang kaysa i-type ko po yung mga pangyayari. Kasi masyado pong mahaba, baka maano po kayong magbasa. Kaya naisip ko na ikwento ko na lang po sa inyo through dito sa video. Um, Kasi po, kahapon, nag-post pa nga po ako, 'di ba, ng picture ni Bailey. And kahapon masigla pa po si Bailey, as in sobrang sigla pa po ni Bailey. Naglalaro pa nga po kami. Hanggang sa pagtulog namin, okay na okay po si Bailey. Walang kahit anong signs or something, symptoms o ano. Okay na okay po si Bailey. Tapos, sinisigawan niya pa nga po ako, inaaway niya pa nga po ako kahapon. 'Di ba nag-post nga po ako ng picture niya kahapon. Kaya alam kong wala namang problema. Tapos, kaninang umaga po, bigla na lang napansin ko na matamlay po si Bailey. Kasi ang tamlay niya po, ang dahan-dahan lang siya maglakad. Tapos, yung buntot niya po nakatago dun sa ilalim ng puwet niya. Pagka ganun po, alam ko po may mali. Alam ko po na may something, may dinaramdam si Bailey. Tapos, nakapagpupo pa po siya, yung unang lumabas sa pupo niya matigas, and then ang kasunod po nun watery na po na parang sipon, slimy, ganon. Pero ang color is clear naman. Pero yun nga po, sunod-sunod, ilang beses siyang nagpupo ng ganon. Tapos, agad ko na pong, naisip ko na agad na i-check yung gums niya. Tapos, ayun nga po, sabi ko, maputla. Nakita ko maputla yung gums ni Bailey. Kaya sabi ko, kailangan ko siyang dalhin sa vet kasi hindi maganda. Hindi maganda yung nakikita ko sa kanya. Tayo kasi mga for parent, alam naman natin, 'di ba? Kapag may mali or may something na hindi ano sa paningin natin na sa behavior nila o ano, alam natin na may dinaramdam sila, alam natin na may mali. Kaya minabuti ko na po kaagad na dalhin po siya sa MVH kaninang umaga sa Marikina Veterinary Hospital. Tapos, ayun po, pagdating po namin doon, sinabi ko na po ito sa ano namin kaninang umaga, sa channel po namin. Nag-update po ako doon. Kinuhaan po siya ng dugo para ma-check po yung CBC at blood chem niya. Lahat po ng values, lahat ng ano, yung result ng CBC at blood chem niya, okay naman po, maganda. Tapos, pinag-ano rin po siya ng x-ray, kasi para makita kung, kasi nga po yun, isa pa wala po siyang ganang kumain kaninang umaga, which is not normal, dahil kilalang kilala po natin si Bailey, kilalang kilala ko po ang anak ko. Napakalakas po niyan kumain ni Bailey. At saka every time na naglalapag ako ng pagkain nila, si Bailey talaga unang-una yan sa pumipila or unang-una yan na nakaabang sa pagkain niya. Kaya alam ko talaga na may mali. Wala siyang ganang kumain. So, inano ng vet kanina, in-x-ray po siya, baka may naisubo siya, may nakain siya or what, ganyan. Although, sure ako na imposible kasi nga alam ko po ang ugali ni Bailey, hindi actually lahat sila hindi naman po sila mahilig magngat-ngat, hindi po sila mahilig magsubo o kumain ng kung ano-ano, yung mga ganun po. Hindi nila naging ugali yung ganun. Kaya sabi ko imposible. Pero in-x-ray pa rin kasi para nga to make sure, and ayun nga po, wala naman po nakita sa x-ray. Lower part 'yon ng x-ray, sa tummy niya nga po. Wala naman pong nakita, okay naman po. Tapos, ang sabi no, ni Doc Vet, yung lumalabas daw sa puwet niya, na watery na medyo slimy is anal sac daw yon, puno na daw yung anal sac niya, ganyan. And kaya daw lumalabas yon. And then, binigyan lang po siya ng parang suplemento ano na ihahalo dun sa food niya. Tapos, yung gamot na ipapainom po sa kanya. Nakalimutan ko po yung pangalan na sa ano, reseta po. Tapos, ayun nga, tawag dito, yung sa leeg po niya, sa mga hindi kasi nakakaalam, pinost ko na po ito before, pa sa mga matatagal na po naming followers, alam niyo po yung history ng leeg ni Bailey. Meron po kasing problema sa leeg ni Bailey, which is yung isang glands niya po ay nabutas. Matagal na po yon.
kung hindi ako nagkakamali, year 2023 yata yun nangyari. And then, kaya ang nangyari, since may nabutas po sa isang glands niya, naiipunan po ng laway niya yung dito sa may leeg niya. Kaya kung mapapansin niyo po, yung leeg ni Bailey medyo malaki. Kasi po, according do sa isang vet po namin, sabi kasi ni Doc, parang sa lobo po, sa balloon, di ba po? Kapag ang balloon, nilagyan mo ng water, tapos tinanggal mo yung water, yung balloon matik nag-expand na at hindi na yon bumabalik sa normal size ng balloon, yung balloon, parang ganon. So, ganon din po yung nangyayari sa balat ni Bailey, sa skin niya dito sa leeg. Tapos, ang ginagawa po, fina-flushing siya every 6 months kapag yung napupuno na ng laway yung leeg niya. Ang to cut the story short about sa leeg niya, na-aksidente po kasi si Bailey year 2023 yata, or 22, if I'm not mistaken. Yung dati po kasing chair ko dito sa kwarto is gaming chair. At alam natin na ang gaming chair po is umiikot po yung upuan yan di ba po? Si Bailey po, hilig niya po yung sumasampa sa upuan na yon. Tapos, nakadikit naman po yun sa lamesa ko, dito sa computer table ko. Kaya lang, ang nagkataon po, nung sobrang bilis po ng pangyayari, aksidente po talaga. Pagbaba po ni Bailey galing sa upuan na yon, umikot yung upuan ng bahagya, nagkamali siya ng talon, kaya ang nangyari, yung leeg niya po, itong right side, tumama po dun sa edge ng table. Itong, yung ano po ng table na to is bakal. Yung edge po ng table ko, tumama po yung leg niya. Yun po ang nangyari. Kaya po nabutas yung isang glands niya. And ang explanation sa akin before ni Doc Vet na, yung vet namin, family vet namin na may pagka-risky or high risk kapag ooperahan siya, ay ooperahan yon agad or kasi nga maliliit lang, unang-una maliliit lang yung ugat sa leeg. At the same time, meron daw pong 3 glands sa leeg at hindi pa alam kung saan doon sa 3 yon yung nabutas. Kaya parang nag-ano sa akin si Doc noon na bigyan siya ng enough time para aralin yung case nga ng leeg ni Bailey and para makapagtanong din siya sa ibang vet surgeon na naka-experience na or nagkaroon na ng ganong case na katulad sa case ni Bailey. So, kaya for the meantime, ang sa akin is mag-flashing lang muna na mag-flashing. Yun nga po yung nagde-drain ng laway ni Bailey every 6 months. Tapos sinabi din sa akin na ang parang risk factor doon sa pagka-inoperahan si Bailey, inayos yung dito nga po sa leeg niya, may tendency daw po na magkaroon ng face defect si Bailey, katulad ng baka gumanon daw yung isa niyang, yung kaliwang side ng mukha niya or sa right side ng mukha niya, depende. So, ayun po, pinaliwanag ko rin po yun. Kaya ang ginawa, nung nasa MVH pa po kami, kaya ang ginawa po, since pang 6 months na kasi ulit ngayon, last flashing po ng leeg ni Bailey is nung January. So, sakto po talaga na this month po, which is June, kailangan na po talaga ulit i-drain ng leeg ni Bailey. Kasi nga, every 6 months po yon. So, finlashing po din siya kanina sa MVH. And then, ayun nga po, ang sabi sa akin, for the meantime, observe muna daw po si Bailey. And then, kapag wala pa rin daw pong ganang kumain, hindi pa rin po siya nakakain, ibalik ko nga daw po doon sa MVH para ma-confine po siya. So, ayun po, pag uwi po namin, galing MVH, in-observe ko po si Bailey. Natakot ako kasi nakikita ko siya na ang tamlay niya pa rin po tapos sinubukan ko po siyang pakainin. Force feed ko po siya ng wet food. Niluluwa niya lang po. Tapos na parang naduduwal-duwal siya. So alam kong may problema, alam kong may mali. Tapos ayun nga po, naglalaway po siya. Naglalabas po siya ng sabi kasi nung vet, nagba-backflow daw yung laway. Sabi ko, nabawasan naman na kanina yon sa MVH, naka 35 ml daw po si Doc ng flashing ng laway ni Bailey. Bakit ganun? Tapos, niyakap ko po si Bailey na sobrang hina lang. Niyakap ko po si Bailey, bigla po siyang sumigaw. Nasaktan siya. Hindi ko alam kung saang part siya nasaktan, kung sa leeg niya ba, o doon sa katawan niya, o ano. Kaya sabi ko, may mali pa rin. Hindi po ako mapalagay. Kaya, doon ko na po naisip na dalhin na po siya sa BIP para magpa-second opinion. Kasi, pakiramdam ko po, malalagay siya sa alanganin kung obserbahan ko lang siya, wala akong gagawin. Hindi siya kakain, hindi ko alam. Kaya sabi ko,
bahala na. Dalhin ko siya sa VIP para mapa-second opinion. Kasi yun nga po, pagdating sa VIP, chineck up po siya kaagad. Pinaliwanag ko po lahat, including yung mga ginawa sa kanyang test sa MVH, sa Marikina Veterinary Hospital. Pinaliwanag ko po lahat kay Doc doon sa VIP. Tapos, pati yung sa liig po niya, in-explain ko rin po. And, ayun nga po, may record doon eh. May record po si Bailey doon. Yung Doc Vet po talaga na nag-ano sa kanya, nag-check sa kanya sa VIP before, wala na daw po doon. So, ayun, kaya pinaliwanag ko na lang po ulit kung ano yung nangyari, lahat, history and everything. Tapos, ayun nga po, kinuha na po si Bailey para i-x-ray naman sa upper part. And, hindi ko alam na nag-ano na rin pala ng ultrasound. Yun na rin yung ginawa ni Doc kasi hindi din daw po siya satisfied kung x-ray lang. So, ayun nga po, nung in-x-ray na po in-ultrasound si Bailey, nakita po dun sa ultrasound ni Bailey na meron po siyang meron po siyang 4 na tumor sa liver niya. Hindi ko alam bakit po siya nagkaroon ng tumor. Tinanong ko nga po si Doc, kaya lang nung pinakita po kasi sa akin yung result, yung result ng ultrasound niya. Yung nasa monitor po nila. Pinapakita niya sa akin. 4 po. Yung tumor ni baby. Hindi ko na maalala kung ano po bakit po nagkaroon ng tumor si Bailey sa liver. Hindi naman sa pagkain kasi tinanong naman ako ni Doc kung ano yung diet ni Bailey. Hindi sa pagkain, hindi ko po maalala, hindi ko po matatandaan kasi tuliro na po ako. Nung sinabi po sa akin na ganun, umagulgol na po ako. Parang bumagsak po yung mundo ko. Kasi sobrang biglaan eh. Sabi ko nga, Doc, bakit ganun? Wala naman pong sign, walang symptoms o ano. Sabi po sa akin ni Doc, minsan daw po talaga nangyayari yun. Magaling daw po silang magtago. Hindi mo malalaman unless ipapa-check up mo or general check up, ganon. Which is, oo nga kasi, ang lusog-lusog naman ni Bailey. Ang lusog-lusog naman po ng ibang pango. Hindi sakitin ng mga anak ko eh. Hindi naman po sila sakitin. Okay naman silang lahat eh. Tapos, biglang ganito. Sobrang biglaan po talaga. Hindi ko alam. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. Tapos, ayun nga po, naka-confine po ngayon si Bailey. Bukas na po yung surgery niya. Bukas na po operahan si Bailey. Ang sabi po sa akin ni Doc, hanggat okay pa daw po yung values, hanggat okay pa daw po yung CBC at blood chem ni Bailey, and hanggat responsive si Bailey, kasi responsive naman po siya, wala lang siyang ganang kumain. Mas okay daw po na masimulan na po yung surgery. Kasi kung patatagalin daw po, like, kung maghihintay pa ng halimbawa 2 to 3 days bago siya i-surgery, baka daw po hindi na kayanin ni Bailey kasi possible daw po na biglang bumagsak yung values ng CBC at blood chem ni Bailey. Dahil nga po doon sa tumor niya sa liver. Tapos isasabay na rin daw po na maayos yung sa liig ni Bailey kasi sabi sa akin ni Doc, baka daw po mas lalong mahirapan si Bailey kapag lalo ngayon po 8 years old na kasi si Bailey. Baka mas lalo daw po siyang mahirapan and baka mas lalong magkaroon ng backflow ng laway niya kapag po nagkaedad na siya. Baka hindi na po kayanin. Kaya mas okay daw po na isabay na rin daw po na maayos daw po yung sa leeg ni Bailey, ma-surgery na po. Parang tatanggalan po siya yata ng glands. Ganun daw po yung gagawin. Nakikiusap po ako. Ipagdasal niyo po si Bailey.
nila. Wala po akong katuwang. Gustuhin ko man po na kasama ako ni Bailey habang naka-confine siya, hindi naman po pupuwede kasi walang mag-aasikaso po dito sa ibang mga pango. Wala po akong naaasahan sa mga pango. Sa mga matatagal na naming followers, alam niyo po lahat 'yan. Ako lang po ang nag-aaruga sa mga anak ko. Mag-isa lang ako. Wala po akong katuwang. Kaya hindi ko po siya magawang samahan doon sa VIP. Kinausap ko naman po si Bailey kanina. Babalik po ako bukas ng umaga doon sa VIP. Ayun po, babalik po ako bukas ng umaga doon sa VIP. At saka po, nakikiusap po ako sa mga nakakaluwag po. Yung mga baka may mga extra po kayo. Kakapalang mo na po mukha ko. Kasi, hindi po talaga ako, sa financial ngayon. Pagkain pa nga lang po ng mga pango. Abot-abot na po para sa kanila. Tapos ganito pa po yung nangyari. Nakikiusap po ako sa inyo. Baka lang po may extra kayo. Tulungan niyo po ako. Parang awa niyo na. Tulungan niyo po si Bailey. Medyo malaki po kasi yung kakailanganin para sa surgery niya. Yung quotation po ng surgery ni Bailey, kulang-kulang 60K. Wala pa po doon yung meds para sa before and after surgery. Tapos yung confinement pa po. Wala pa po doon. Ipo-post ko na lang po sa comment section yung quotation and ang alam ko po nakapag-post na rin yata po sila Mami May at sila Mami Jonah. Sorry po. Sorry po. Sobrang tuliro na po ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sobrang biglaan po talaga. Sobrang biglaan po ito. Hindi naman kasi si Bailey. Okay naman siya eh. Tapos biglang ganito po. Tapos after po yun, ibabiopsy daw po yung tumor na makukuha kay Bailey. Para malaman po kung ano yung tumubo sa kanya and iba, possible na ikimo din po si Bailey. Ayun lang po yung update sa ngayon. Ipo-post ko na lang din po yung GCash number para po doon sa gustong mag-abot ng tulong para po kay Bailey. Sa mga nakapag-send na po ng tulong, maraming salamat po. Sa mga mag-aabot pa lang po, maraming salamat na rin po. Pasensya na po kayo, hindi ko pa po kayo ma-replyan sa mga nag-PM po sa akin kasi gulong-gulo po talaga yung utak ko. At ito lang. Subukan ko pong mag-reply sa inyo mamaya kasi kailangan ko pa rin po asikasuhin yung mga ibang pango dito. Hindi pa nga po sila nakakapag-dinner. Asikasuhin ko naman po yung mga pango. Magre-reply din po ako sa inyo. Pasensya na po talaga. Nahihirapan ako. Hindi ko na alam. Pero kailangan ko po maging matatag. Kailangan ko magpakatatag. Para sa mga pango. Para kay Bailey. Anak ko. Pasensya na po kayo. Kanina, kausap ko din po si Mami May at si Mami Jonah. Mag-isa lang kasi ako kasama ni Bailey kanina. Iyak na rin po ako ng iyak. Hindi ko alam saan ako mumugot ng lakas. Ang hirap po. Sobra. Pasensya na po. Sana maintindihan niyo ako. Pasensya na po talaga. Kailangan ko po ang dasal ninyo. Ipagdasal niyo po si Bailey. Ipagdasal niyo po
kakayanin ni Bailey. Maraming salamat po.